I'm seeing that with the Six of Wands energy, parang may success dito, no? May nagtagumpay, may nakakuha ng achievement, no? Yung tinitingnan niya rito na target goal is literal na nakuha niya. Yan yung energy na to, no? But for some reason, parang may pagka-gloomy or I'm seeing like sad color blue, you know that? Parang navy color blue, no? Parang what's the point of the success? Parang someone here feels incomplete. Kahit na naabot niya to, narating niya to, or nakuha niya tong success na to, the vibe in this room is a little bit gloomy. This person here feels blue. This person here wants to talk. I'm seeing someone here na gusto kayong kausapin. But this is you. I don't know. Kausapin ko ba? Huwag ko kausapin? Or this is clearly telling me I'm not interested or I'm not ready. Yeah, I think this is a kind of a complicated situation for you. And when someone no is nasa isang complicated na situation, feeling uncomfortable talaga. Hindi komportable. Altogether, we will find the answer. Okay, let's go. Hmm? Okay. Okay, so let me just lay all the energies first sa ating table before we start talking more patungkol dito. But the heart of this reading is the Three of Swords beside the Ten of Coins in reverse. What's happening? Okay. Oh, can someone explain this sa kanya daw? Pwede niyo ba itong ipaliwanag sa kanya daw? Kung ano yan, before we dive more, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Ian. Welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa inyo mga babes, wala po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, even cross-watchers. Pwede nyo i-flip yung roles, yung ibig sabihin nun, no, if you want. And at the end of the day, you always have your free will na free mo rin gamitin anytime, anywhere. So, from the looks of it, Queen of Coins in reverse, and there's this Hierophant energy. And as you can see, we've got the Queen of Coins and the King of Coins. But the Queen is now in reverse. But as you can see, these are two stable energies. And I think this King, wala tayong gender, meron ditong energy with a strong Five of Coins energy, no? Na kine-question at gustong humingi dito na explanation from you guys. Because
the king and the queen of coins, when they are both upright positions, there's this promise. I'm picking up a promise, no? Na napagkasunduan ninyo before, no? And I think from the looks of it, kahit anong mangyari, we will still remain faithful with each other up until the end of time. Ang bigat nun, 'di ba? But I'm seeing that more likely this is your energy, the Queen of Coins energy. What happened here? Because nakikita ko dito na ikaw ito, mga babes, no, na hindi mo nang kayang tuparin yung promise na yun. Because you've already turned reverse. Queen of Coins energy. Yan, don't get me wrong, hindi ko nakikitang nagloko kayo rito, hindi ko nakikita, no, mga babes, na may ginawa kayong hindi maganda. Okay? But, let me just tell you this, no, before we start, basta meron ditong change of heart, okay, change of decision, no, na nanggaling sa inyo. You can no longer fulfill that promise. And, here's what happened. Yan. Hierophant energy, ano ba yung kine-question dito ng King of Pentacles mo? Or, I must say, your ex. Yan. Ang kine-question niya dito is that, sabi mo hindi magbabago yung nararamdaman mo para sa akin. That is the dialogue of the King of Coins from the looks of this. Sabi mo, hindi magbabago yung pagmamahal mo para sa akin. Sabi mo, walang magbabago sa atin. Anong nangyari sa pangako natin sa isa't isa? Op! Let us pause right there. What happened here is that Three of Pentacles energy, Nine of Swords, and there's this Eight of Cups, and the strong energy of your King of Coins is the Five of Coins, which means this person left you. Yeah, the King of Coins. Okay? May ginawa siya dito, pwedeng iniwan ka niya, or yun yung dating sa'yo, or pwedeng meron siya ritong inasikaso, but let me just get straight to the point. I'm not seeing that your King of Coins went to other woman or went to other man. Like, hindi. I do not see that the King of Coins had a third party na tao. Okay? So, I'm seeing that this King of Pentacles energy did something na posibleng ginawa niya yon ng sarili lang niya, no? Ng sinarili niya, no? Gumawa siya rito ng decision before, no? To do something na I think importante sa kanya, okay? And mukhang kinakailangan na hindi niya kayo pwedeng isama dun or hindi niya kayo pwedeng isali dun. I do not really think na this person here had a third party na tao, like hindi talaga, okay? Wala siyang naging ibang karelasyon, wala siya ritong pagtataksil sa inyong relasyon, pero may ginawa siyang desisyon noon na posibleng nagmukhang abandonment or inabandon na kanya, no? Or iniwan ka niya. Nagmukhang ganun, no? So, I think this person here did something important daw with this Three of Coins energy. Might be related sa work or pera, pero I do not know what really his or her reasons bakit niya parang nagawa na ma-set aside ka dito or hindi ka rito isali, no? Ginawa niya ito ng mag-isa. Kaya tuloy nagmukhang abandonment issue or nagmukhang iniwan ka niya, no? Ngayon, siguro nagbabalik siya sa buhay mo rito, no? Pero maaring natagalan rin siya kasi nakita ko rito, no? A lot of coins din. So, posibleng natagalan siya, no? Sa kanyang pagbabalik, no? Bumalik itong tao na to ngayon, no? Nasasaktan siya rito kasi paano na raw yung mga plano ninyo? Tignan mo, pati yung Ten of Coins, baliktad na din, no? Ibig sabihin nito, hindi na kayo on the same page nitong person na to. At hindi ko naman kayo masisisi kasi ang tagal ng panahon din, no?
nang parang nawala siya rito ng tagal ng panahon dito 'no, na ginugol niyo mga babes 'no, na puwedeng inintay niyo siya, na puwedeng kayo 'to nagbaka sakali 'no, na na one day is, you know, babalik din siya rito 'no, ta's napagod na kayo sa kakaintay. Marami kayong plano 'no, alam mo kasi ang ganda ng Ten of Coins energy. Ito yung mga plano ninyo 'no, para sa pamilya ninyo in the future, kung saan kayo titira, ilan yung mga kids 'no, na ire-raise ninyo or palalakihin 'no, or ano yung mga magagandang plano ninyo, negosyo 'no, about your business or kayo 'to 'no, marami. Ang rami ng magaganda ninyong plano 'no, plantsado na sana ito 'no, pero nakikita ko rito na parang meron talaga siyang ginawa rito na may kinalaman sa pera 'no. Pero for some reason, kayo ng bahala humusga 'no, pero ako taga-basa dito mga babes 'no. Yung ginawa niya is posibleng konektado sa mga pangarap ninyong malalaki at magaganda para sa future at ito ay positibo. Okay, hindi ko siya kinakampihan mga babes 'no, hindi po ako bias dito unang-una. Pero gusto kong sabihin sa inyo 'yun kasi 'yun yung nakikita ko ritong nangyari 'no. Meron siya ritong ginawa na I think may kinalaman sa pera na konektado sa mga pangarap ninyo together para mas magawa niyo 'yun ng mas mabilis or mas, plakado 'no, or para magawa ninyo 'yun, ano man yung mga pangarap ninyo, I think may kinalaman 'yun sa ginawa niya. Pero yun nga 'no, may mali ritong nangyari na posibleng hindi niya naipaliwanag yun sa inyo ng mabuti, kasi lumabas talaga bilang abandonment issue yun. Ayan, oh, lumabas talaga na parang inabandona niya kayo, wala siya ritong explanation 'no. Tapos ngayon with the King of Pentacles energy, I think nagawa niya yung yung plano niya na yun 'no, naging successful yun 'no. Puwedeng may kinalaman sa pera rito 'no, 'yan. Tignan mo 'to, papakita ko 'tong bahay na 'to. Pansinin mo 'tong bahay na 'to sa likod. Titigang mabuti mga babes 'no, ayan. Hmm, oh, tignan mo mabuti. Titigan mo may dudungaw diyan. 'Yan, tignan mo yung bahay. Hindi ba't kakawin niyan ito, bahay dito. 'Yan, 'di ba? So, paano ngayon 'to, 'di ba? Yung mga plano niya 'no, bahay, future ninyo, handa na, plantsado na at yung bahay hindi lang basta-basta bahay 'no, malaki yung bahay dito. So, parang nagpayaman siya rito, nagpaunlad ng kaperahan 'no, 'yan. Alam mo parang hindi niya ito na-communicate sa inyo 'no, parang ang nangyari rito, posibleng sorpresa sana ito 'no, pero parang nabuta 'no. Natagalan, pero nagawa niya, naging successful dito 'no, yung plano niya. Pero kayo 'to, nagkaroon na kayo ng change of heart, ayan 'no. Lumalabas dito 'no, na parang kayo ito na ano man yung naging rason niya, hindi na yun importante sa'kin, ayokong pakinggan. Hindi ko na rin willing na makipag-connect ulit sa kanya 'no. So, alam mo yung parang misunderstanding ito na lumaki na lang 'no, kasi posibleng hindi ka niya kinontak dito, may mga gano'n kasi tayong nakita kasi when you say Five of Coins energy, it's the energy of cut yung communication, block yung communication, or no communication at all. Puwedeng hinanap mo siya, pinagtanong-tanong mo siya sa mga kakilala niya, sa best friend niya 'no, and then wala. Kaya nagmukha rito na parang natapos yung koneksyon ninyo kasi umalis siya. Nagmukha na iniwan niya kayo 'no, nagmukha na lumayo siya rito sa koneksyon, pero hindi pala gano'n 'yun. Ngayon, bumabalik siya rito 'no, siyempre meron ka ritong bigat sa iyong dibdib 'no, na parang, "Ano yung nangyari na 'yun at bakit mo kine-question sa'kin na sabi ko hindi magbabago yung feelings ko for you." Tama nga 'yun 'no, may tama do'n, 'di ba?
na hindi magbabago yung feelings niyo for each other, na pangako niyo talaga yun sa isa't isa. Hindi naman din nagbago yung feelings niya sa'yo rito eh. Oh. Mahal na mahal ka pa rin niya just like before. Okay? It's just that kumain talaga rito ng matagal na panahon. Akala niyo talaga iniwan niya na kayo rito. Akala niyo talaga inabandonan niya na kayo rito, no? At kahit sino naman, no, ito hindi bilang isang energy reader, kundi bilang isang human being, no, or friend ninyo. Kung ako yung nasa posisyon ninyo, ay isipin ko rin na wala na kami, 'di ba? Kasi umalis siya eh. Walang pasabi, walang communication, walang tawag, walang text. Di ko siya mahanap, di ko mahagilap. Anong iisipin mo dun? Siyempre, una mo iisipin dun, iniwan ka niya. Or tapos na kayo. End na ng inyong connection, ng relationship. No? Okay? Pero with the strong Hierophant energy, this is a marriage card. Bumabalik siya rito para i-fulfill lahat ng mga pangarap at plano ninyo sa life. No? This is marrying you. This is marriage here with you. But you are no longer in that state that you want to marry this person. Like, no. Okay? Both of you wants explanation. You want explanation kung bakit ganun yung nangyari. And this person here is questioning you. Gusto niya rin ng explanation dito. Sabi mo hindi magbabago yung pag-ibig mo sa akin. Anong nangyari? Yan. Anong nangyari sa inyong dalawa? Yan o. Pagmamahal niyo ba yan? Diba? Ano nga ba talagang nangyari rito? Well, maririnig niyo yun sa kanya. Kasi nakita ko ditong ipapaliwanag niya yan sa'yo. Kung gusto mo, paliwanag niya yan sa'yo. Hmm? This person here, akala niya mga babes, no, love is enough. No? Minsan kasi kailangan rin makipag-communicate. Diba? Not all the time kailangan isenyas at i-charade at pahulaan sa partner ninyo, no? Yung mga gagawin ninyo, diba? At tingin ko dito hindi kayo nagkaintindihan. Anong nangyari sa inyong dalawa? Both of you, ikaw kahit ayaw mo marinig yung explanation niya, alam mo na yun din yung missing puzzle sa'yo eh. Bakit mo ko iniwan? Yun yung explanation na ayaw mong marinig at posibleng hindi na importante sa'yo. Pero yung iba sa inyo, curious kayo, ano nangyari? Diba? At siya naman, akala niya siguro, no? Pagbalik niya, andyan pa rin kayo naghihintay. No? Okay? Parang, ano ba to? Manhid ba siya? Dahil hindi man lang niya naramdaman dito na kung nagpalit kayo ng sitwasyon, magagalit din siya. Diba? Umalis nang walang paalam, iniwan kayo, tas babalik, tas magtatanong kung bakit ayaw mo na ituloy ang mga plano ninyo sa future. Ano ba yun? Diba? Okay? Well, you're gonna hear all of the explanation coming from this person if you wanna talk about it. Ibibigay niya yun sa'yo. Okay? So, sa ngayon, nasasaktan siya with the Three of Swords energy because you're refusing the love. At hindi niya rito matanggap yung klase ng energy na nagbago yung feelings mo sa kanya. Hindi niya matanggap na nagbago yung feelings mo sa kanya. Yeah. But, without any judgment, I clearly do understand your point here, babe. And your feelings are all valid. Wala akong kinakampihan dite. Pero, I know where you're coming from. Alright? If you want to talk with this person here, this person will definitely reach out to you first. Okay? So, maririnig mo lahat. And those are all the truths. Don't worry. Lahat ng sasabihin niya sa'yo are all totoo. Okay? I know this is something here that's not easy for you to digest or to handle, pero alam ko na you also deserve to know the truth. Okay? Everybody deserves to know the truth.
Okay. Yeah. So, okay. Fighting. Yan mga babes, no? Thank you so much for your time here in Sarang Heyo, Love in Light. Muli ako po si Yan. Annyeong.